Magandang gabi sa inyong lahat mga co-brothers at mga ka-Pit Cobra na nanonood dito sa ating Pit Cobra Live. Ang topic natin is yung tamang deworming ng manok. Marami na tayo na ipalabas ng mga pagpurga dito sa ating YouTube at saka yung Pit Cobra page about sa paggamit ng deworming. Pwede nyo ulit balikan yon, pero kung gusto nyo nang agad ma-update kung ano ba meron sa ating mga produktong pang deworming, ito yung magandang pagkakataon na para marinig nyo sa ating special guest na kabrad nating veterinaryo. Ayan. Actually, meron na tayong ila-launch ng logo niya. Ayan. Of course, without further ado, let's introduce again and bring him back ang ating kabrother Doc na walang iba, si Doc Eric. Ayan. Palakpakan. Hello, good evening, Rico brother. So, thank you very much ulit for inviting me. Makapagbahagi tayo ng kaalaman sa ating... Delay. Okay. Medyo delay. Delay. Yung palakpakan. Sige, Doc. Ayan. Magandang gabi sa'yo. Good evening, Rico brother. So, ngayon, pag-uusapan natin ang deworming. So, paano ba tayo nagpupurga ng manok at bakit ito importante? So, importante ito kasi yung mga bulate, bukod sa dinadamage niya yung mga bituka, yung mga balon-balona nung manok, umaagaw din ito ang sustansya. So, akala natin pumapasok yung pinapakain natin, yung mga vitamins natin. Yung pala, inaagaw lang nila. So, in an economic sense of view, hindi siya economical. Kasi dapat napupunta sa manok pero napupunta sa bulate. Tapos sinisira niya pa yung mga bituka. So, talagang dapat nagkakasugat 'yan. Nagkakasugat. Yung iba naman, nandun lang siya. Pero yung inaagaw niya yung Dok na gamot na yung pang nagkakausap din ba yung mga manok, di ba? Di ba magagamot na yun na wala namang gamot na for the ulcer, di ba? Ang manok, di ba, kaya magaspang ang ang patuka niya. Yun yung sagot para sa ulcer. Pag masyadong pino, bukod sa hindi nila natutuka yung patuka niya, nakakasira din siya nung lining ng tiyan. So remember, ang lining ng tiyan, ang tiyan ng manok ay dalawa. So isa yung balunan at saka isa yung regular na tiyan o stomach. So pag masyadong pino yung kinakain niya, nasisira yung balunan, yung muscular part ng stomach. So akala natin yung iba nga, di ba, sa mga pet birds, nagli-liquid feed pa sila. So liquid talaga. Numinipis yun, mas nagiging prone siya sa damage. Tapos may mga bulate rin tayo na naapektuhan yung gizzard mismo o yung balunan. So most likely isa yun sa cause ng ulcers. So kung tama naman ang tamang patuka naman ang binibigay, itong gizzard worms nakaka-apekto yan, maaring doon. O kaya doon naman sa yung sa regular stomach niya, doon sa proventriculus, meron din mga bulate na pupunta doon. So talagang ang bulate is a menace. Perwisyo sa ating mga alaga. Parasite niya, di ba? Parasite talaga siya. Nangaagaw na siya, nang hindi naman talaga para sa kanya, naninira pa siya. So, peste. Ika nga, peste talaga. Peste. So, kailangan natin siyang gamutin. At paano ba natin siya ginagamot? Pero Dok, ikat kita. Saan nakukuha to? Yung mga bulate? Ito, medyo tanong ito. Pero, again, para at least sa kaalaman ng ating mga nanonood. Yung bulate, hindi natin maiiwasan.
especially sa panabong, nagko-cording tayo, so naka-ano sila sa lupa. Kasi natural nilang tahanan or part ng life cycle nila yung lupa, yung mga damo. So talagang hindi natin siya maiiwasan. We cannot really eradicate it. But pwede natin i-controlin para yung epekto niya hindi natin masyadong mararamdaman sa ating mga manok. So yung mapapanatili nating masigla at healthy yung ating mga manok. But really eliminating it, hindi na siya practical. So there's no such thing na talagang walang bulate sa... na worm-free. On the strictest, yung talagang sasabihin natin na talagang zero, absolute zero. Sa mga laboratory, nagagawa yan. Pero sa atin, sa ating mga alaga, sa ating mga farm, wag na nating asamin na hindi yun ang target natin. Ang target natin, makontrol yung bulate. Makontrol, ma-eliminate, di ba? At saka, kumbaga, kaya nga meron tayong mga solusyon na katulad itong ating mga produkto, deworming ng pit cobra, no? Na talagang kailangan talaga siya sa farm. Hindi mo pwedeng wala yung dewormer na yan. No? So kailangan talaga, it's a must nga, ika nga. Kailangan talaga yan. Kung nagbibigay tayo ng mga ibang gamot, itong dewormer, regular mo talaga dapat itong ibigay kasi aagawin at aagawin niya ang sustansya. Imbes na mapula ang mga mata, ang mga palong ng ating mga manok, nagiging maputla siya. Kasi inaagaw niya yung sustansya na dapat na-absorb ng manok doon sa kanyang katawan. So, simple lang man deworming. Doc, sorry. Sorry to cut you off. But bago natin, pakita lang natin tong video na talagang yan, evident talaga yung mga bulate sa paligid. No? Ito ay gawa ng ating yung ating sales rep, no? Si JD Lunas. Yan. Shoutout sa iyo, JD. At ang ganda ng video na to talaga. At kailangan ulit-ulitin to every now and then para malaman ng ating mga co-brothers na talagang malupit itong ating gamot. No? Ito, pakita lang natin. Okay. Yan yung size niya. Buwan natin. Ayaw. Roundworms. May tapeworm yan to. Yeah. Medyo naka-stretch lang yung screen, ano? May pinapakita yung tapeworms. Kanina, roundworms kanina. Ito, ano lang yung, stretch lang yung screen. Ano ko ba magagawa ito? Magaganda. Sir GD, ano to, yung 4-month-old ko, national battery. Digmaan at ano. Ayan, i-move fast forward na natin. Dito tayo sa farm ni Sir Jumong. Ayan, yung PDRJ Game Farm sa San Luis, Santo Tomas. Bali, nag-repeat order ulit siya ng dewormer. Siyempre, nagustuhan niya yung last time na kinuha niya sa atin. Bali, sir, ano masasabi mo tungkol sa pit cobra dewormer natin? Effective. Mas maganda mas mabisa kaysa huli kong ginamit na ibang brand. Okay. Umulit tayo. Thank you, sir. Thank you. Dahil dyan. Ayun, mga ka-brother, subukan nyo na yung ating pit cobra dewormer. Baka sakali magustuhan nyo rin po. Maraming salamat po. Okay. So, bakit again, napuksahan niya yung tapeworm, roundworm, very potent nga itong ating magitin na natin, no? Pakita na natin itong pit cobra dewormer. Ayan, sa screen. At papaliwanag ni ka-brother Doc yung ano ba meron dito sa pit cobra dewormer. But talagang ang daming ayan, maraming tumatangkilik na, no? Nagkakaroon na siya ng followers. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Yan, take it away, Doc. So, kung makikita natin dito, meron siyang dalawang ingredient, libamisol at saka albendazole.
kung pag-aaralan, magpinsan lang sila o parang nga magkapatid na din na gamot. So, itong Libamisol, mabisa ito sa roundworms. Pero hindi siya sa tapeworms. Yes. Yung Albendazole sa roundworms at saka sa tapeworms. So, bakit ba natin pinagkukombine itong dalawa na to? Yung Libamisol, pagkabigay mo, may epekto kagad. See. Yung Albendazole, kailangan mo nang i-process ng katawan para umepekto. So, anong nangyayari, pagkabigay mo, may epekto kagad, pero meron pa siyang residual effect kasi meron siyang Albendazole. So, yun yung kagandahan dito sa combination na ito ng Libamisol at saka Albendazole. Tapos, idagdag ko lang, nagtatagal ang epekto nito sa katawan ng manok. So, hindi yung 3 araw lang flash na siya. So, medyo mga more than 1 week bago siya ma-flash. Depende doon sa condition ng manok. Tapos, another thing, another thing is, itong dalawang product na to, it has a wide margin of safety. Medyo safe siyang gamitin compared doon sa ibang products. And yung side effects niya, hindi masyado. Pero, hindi mo siya pwedeng gamitin kung halimbawa yung manok mo may sakit, especially kung may sakit sa liver. Halimbawa, meron siyang malaria. So, wag na natin siya munang gamitin. Usually, pag may sakit naman ng manok, hindi naman talaga natin dinideworm. Hindi natin ginagamitan ng dewormer. So, pero for that matter, Doc, singit ko lang yung Vigor Liver natin. Yan. Yun. Maganda yan. Pero, hindi nyo pa rin pwedeng sabihin na dahil meron akong liver protectant, pwede na ako mag-deworm. So, hindi talaga natin sinasabay ang deworm, ang pagpupurga, kung may sakit na yung ating alaga. Kahit ano pang alaga yun. Yung sakit ba, particular? Ano ba yun? Sipon? Ganun ba? Kahit anong sakit. Basta alam mo hindi normal yung manok, wag mo na siyang i-deworm. Okay. Kasi mas lalala ang sakit natin. So, ang role natin sa paggagamot, una, wag mong dagdagan ang problema. Tama ba? So, alam naman natin na mga gamot may side effect. Kailangan mo pa bang dagdagan yung problema mo? Halimbawa, may sipon na yung manok. So, kahit alam natin na posibleng may bulate rin siya, unahin muna natin yung sipon ng manok. Pag medyo magaling na siya, halimbawa, 1 week na siya na maayos na pakiramdam, so, saka natin ituloy yung programa. Sige ko lang yung sa sipon Pag sa sipon, guaifenicol. Yes. Fluoxacin, yan. Nung napag-usapan natin last week, maganda nga yung combination ng guaifenicin at saka ng chlorpenicol. Oo nga. So balik ulit tayo dito sa combination ng gamot na ito. Itong Libamisol, doon sa ginawa kong konting research, meron pa siyang magandang epekto. Isa siyang immunomodulant. So ibig sabihin, pinapalakas niya pa yung immune system noong ating alaga. Wala dito sa natin, wala dyan sa label. So kaya itong combination na ito, I think this is very good. Maganda talaga. Mabisa na maganda ang pagkaka-combine. So itong combination na ito yung couplet ng Pit Cobra. So ibig sabihin lang, individual ang gamutan natin dito. So isa-isa nating susubuan. So sa program, 15 to 30 days ang deworming. So bakit nga ba 15 to 30 days? Or every 15 to 30 days? So the usual is every month tayo nagde-deworm. Every month.
Kasi ang life cycle ng mga bulate, tulad nung pinakita kanina sa video, roundworm yun, tumatama siya doon. So, halimbawa, may itlog, magiging larva, magiging adult. So, puputulin niya yung life cycle. Hindi natin papaabutin sa adult. Pinuputol natin ang life cycle. Para paunti siya ng paunti until such time na mababa na ang chance na meron kang bulate sa inyong farm. Pero dahil yung biosecurity natin, pwede tayo makapagdala ng lupa. Sa lupa kasi usually ang bulate. Tsaka yung langaw, maraming carrier, no? Na carrier. Oo. So, uulit at uulit uli yan. We cannot really eliminate it, but we can control it. So, paano naman pag sa range? Halimbawa, yung mga nasa range natin na mga manok. So, ginagamit naman natin yun yung liquid form, which is yung Libamisol lang. Yun ang meron tayo na nasa water soluble powder. So, yun pinapainom natin. So, habang bata pa yung manok, nandun pa sila, I suggest na mag-deworm na rin. Hindi yung hihintayin natin pag nag-cord na, o kaya pag nakapagpili na tayo ng breeder, saka pa lang tayo magdi-deworm. So, dapat nasa range pa lang siya. Kasi ilang buwan din sila nagtatagal doon. Maapektuhan ng health nila. So, imbes na ma-achieve niya yung full potential niya bago pa kayo mag-cording or magpili ng mga dumalaga, di ba? Hindi niyo ma-achieve kasi may nangaagaw ng sustansya niya eh. Actually, Doc, yung ating 1 kilo, actually, wala pa tayong sachet, no? Para sa kaalaman ng lahat. Soon, coming soon yan. Yung ating 1 kilo is Libamisol lang. Yes. Talagang good for the CCU and above, di ba? And older, parang ganon. So, yan yung ating 1 kilo. Available din yan, no? Sa ating Pit Cobra shop. So, pag tayo nag-uusap dito, Rico Brother, lagi ko sinasabi na kung napapansin ng ating mga nanonood, lagi ko sinasabi, merong individual approach at saka merong flock approach sa treatment ng ating mga panabong. Kasi nga, dahil sa farm practices natin na from CCU, dadalhin sa range, tapos galing sa range, mamimili tayo para yun yung eco-cord natin. Tapos yung mga dumalaga naman, pipilian natin para sa mas maliliit na. So, laging ganun po ang treatment natin. Huwag kayong malilito kasi minsan halimbawa sa treatment, kung itatanong ng ating mga nanonood, pwede bang sa tubig na lang mag-deworm? So, tubig, magtitimpla ng madami, tapos ipapainom doon sa nasa cording area. Pwede naman po. Pero ang hindi nyo masisigurado kung gaano kadami ang nainom nila. Sapat na ba yung gamot? So mas convenient pa rin po dahil once a month lang din naman ito yung capsule o caplet natin. Pero pag nasa range talaga, hindi natin maisa-isa yan. Isa-isahin natin hulihin yan. So sa tubig na lang natin yan. Pero pag nasa cording area, yung kayang-kaya namang hulihin ang manok kahit halimbawa nasa flying cage. Ito na lang caplet natin. And itong capsule ba to? Caplet. Caplet na yun, Doc. Caplet. Itong caplet natin, again, uulitin ko. Roundworms at saka tapeworms, kaya niya. Unlike yung powder form natin na para lang sa roundworms. So, which is, it makes sense actually. It makes sense kasi yung tapeworm, sorry Doc, yung tapeworm ba, ano na yon sa mga older naman na yan? O... Not exactly. Even meron din sila. Okay. Pero yung tapeworms,
medyo later siya ng konti. Pero pwede rin na siguro ang Pit Cobra magde-develop din ng product na broad spectrum na kasama na yung tapeworms na yung pwedeng ihalo sa tubig. Mas maganda siguro yon. Para yung benefits ng combination ng Libamisol at Albendazole mapunta natin. Pero huwag kayong matakot na Libamisol lang yung ibigay nyo doon sa nasa range area natin. Kasi malaki pa rin siyang tulong. May lalabas pa rin niya ang full potential ng ating mga manok doon na later on ita-transfer natin sa other areas ng ating farm. Kumbaga, importante, nabawasan man yan, 99% ng bulate, may natira man at least, di ba? Nakatulong pa rin yan para maging malusog pa rin ng manok. Malaking tulong talaga. And again, ito, munti ko na nakalimutan. These products, itong mga gamot na ito, hindi naman siya bago, pero hindi common na ginagamit. Pero pag pinag-isipan mo, yung tamang combination, dyan nakikita yung galing ng gamot at yung galing ng company na nagpo-produce itong mga gamot na ito. So, para sa akin, personally, thumbs up to thumbs up. 2 thumbs up. Ayan. Coming from ating ka-brother Doc Eric, na talagang maganda tong ating gamot. Actually, gusto ko ipakita din yung mga testimonial, no? At tingnan natin, subukan natin check natin. Ayan. So again, Pit Cobra Dewormer. Marami na rin din yung ating mga mga kabrothers sa YouTube na nag-feature nitong gamot na ito. Maraming salamat. Just sa mga mabenta din itong produkto ng Pit Cobra. So, ito mga feedback para at least may idea lang kayo na talagang napakabangis nitong produkto na ito, no? So, pakita ko lang itong dewormer ad. Okay. Ayan. So, ayun, the best dewormer that I've used, and hanap ko pa yung feedback anyway. So, bago tayo bumalik ulit sa topic, muna tayo, shoutout muna tayo dito sa ating as a foreigner to, no? Isang kaibigan, isang distributor sa Vietnam. I hope he's still watching, no, our Pit Cobra Live. Walang iba, no other than our brother, si Sir Man. Yan, Sir Man Nguyen. Yan. Hello, Sir Man. I hope you're doing well. Sa Vietnam. Okay. So, good evening to you, sir. Hopefully, palagi naman sa Pilipinas yan. We meet you soon kung saan man, whether it's Vietnam or here. But again, thank you for all the support na you gave to Pit Cobra. And they're doing well there, selling Pit Cobra stuff. Ayan, good sales. Thank you again. Okay. So, ayan, Doc, I think nabanggit na about the dosaging, about ang ganda ng performance ng gamot ito, about the potency. So, available technical errors lang tayo. Okay, going back to the screen. Ayan. Naputol. Sorry for that. Nawala ako. Nawala. Okay. So, again, available ito, no? Hindi na naman sa Pit Cobra and Lala Pet Store, sa Shopee and Lazada. Marami tayong mga resellers diyan. No, if you find better deals, so bumili kayo diyan. But again, ayan, nakalagay na dito sa ating description below na yung ating official, no, yung Pit Cobra shop, where you can buy this product, deworming from Pit Cobra Dewormer, Shopee, Lazada,
or you even call the number diyan sa baba sa description, tawag lang kayo. At the same time, yung ating Pit Cobra website, meron din tayong online shopping diyan. So, abangan nyo, yung may mga magkakaroon tayo ng mga promos, yung mga discount, and for the meantime is we're selling it at SRP, no, para sa ating, syempre, no, to give way sa ating mga reseller naman na mai-move din nila yung mga kanilang mga stocks. Ayan. And don't forget, no, palagi namin itong hinihingi, no, nakikilambing kami to like, share, comment, no, even after this video, after this Pit Cobra Live, you can still comment, mababasa natin yan. Follow yung Pit Cobra page sa Facebook, subscribe to our channel sa YouTube. Meron din tayong TikTok and even Instagram, even nga yung X ngayon na dating tinatawag na Twitter. Ayan. So, kompleto tayo sa mga social media accounts natin yan. Diba, Doc? So, aside from that, merong din si Kabrother Doc na official Facebook page. Kabrother Doc, just type Kabrother Doc. Add nyo siya, no? Add nyo siya or like his page. At ito, Doc, papakita natin, no? I-launch natin ito yung logo. And ilalagay din natin to sa ating, sa inyong Facebook page. Ayan, mag-share lang tayo. Wait lang. I-share natin itong yung logo. Ayan. Ayan, gawa-gawa ko lang. Ayan. Okay. Siyempre, medyo mahihayin si Doc eh. Gusto ko sana yung ano niya eh. Kasi siyempre, medyo ano siya, mahihayin siya. So, cartoons. Maganda naman siya. Friendly. Ang Kabrother Doc, ayan. Ang kabrad mong veterinaryo. Ayan. Of course, Pit Cobra Cares, yun naman ang ginagawa natin, not only helping no, yung mga estudyante, but also we're doing this yung mga Pit Cobra Live to help yung mga atong mga co-brothers na nangangailangan ng mga kaalaman sa pagmamanok, sa paggagamot, ayan, pag-conditioning, ayan. Okay? So, yan ang magiging logo and soon, basta tune in lang kayo dito sa Facebook page, sa mga updates, so yung mga invitations natin sa Pit Cobra Live. Every week naman kami ni Doc Eric nandito. So, abangan nyo lang lagi. Gagamitin na natin itong logo na ito. Alright. So, Doc, baka may final message ka, no? Salamat doon sa mga nanood at manonood pa. Kung meron kayong katanungan, meron kayong concern, you can always contact us dito sa Pit Cobra para patulungan namin kayo. Shout out to Kuyang Peter, of course. Thank you very much. Peter. And to the sa ating mga nagmamanok na marami nang gumagamit kayo ng mga produkto ng nagawa ng Pit Cobra na I think maganda talaga ang pagkakagawa. Well thought ang mga products. Yeah. So dalawa na yung na-review natin. TMPS na lang, ayan, sa baba, nakikita nyo sa baba, TMPS at saka enrofloxacin, ayan. Yung review ko dito, honest to goodness yan, hindi yun scripted or proper promotion. For promotion. This is honest to goodness. So thank you sa inyo lahat. Base naman sa pag-uusap natin, Doc, nakikita ko naman na that you are pertaining lang dun sa aspeto ng composition niya, yung mga sangkap na ginamit, di ba? No, hindi naman dun sa ads na ginagawa natin. Yan. But again, marami tayong natutunan. Sige, Doc. Yan. Sorry to cut. Sige, yun lang po at maraming salamat po. Hopefully, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng ating mga usapan dito sa paggagamot ng ating mga manok na panapong. Thank you very much. Actually, Doc, Doc kayo na rin. Actually, Eric talaga ako. Ikaw brother na ginagamit. Actually, we can announce na next week. Next week is a whole week na pala, no? Holy week na
Bukan natin Wednesday. May ano tayo, may baka check natin. Hopefully you're available. Siyempre, Pwede siguro, Wednesday siguro. Oo, siyempre, ano muna tayo, sign up muna tayo ng Thursday and Friday and Saturday. Then babalik ulit tayo ng Sunday, minsan nagda-live stream din. Ibang ibang speaker naman, more on conditioning naman yan. But we can announce, hopefully Wednesday, check na lang lagi yung ating Facebook page. It's all about panunaw, diarrhea. Magbigay lang tayo ng glimpse kung may diarrhea ba ang manok, Dok? Meron. Yan. Maganda pag-usapan yan, ha? Yan, yung nakikita ni Soba, yung produkto natin, Pit Cobra TMPS, no? Pantanggal diarrhea. Pag-uusapan natin yan sa susunod na video. And then sa susunod, yung medyo another antibiotic, yan. And send your questions pa rin dito sa ating Pit Cobra Live. Okay. Salamat sa mga nanonood. Nakikita ko sa taas, no? At sa mga nag-comment, medyo late na rin kasi tayo. Time check na natin is 10:56 p.m. Sa mga team abroad, sa mga OFW na patuloy na tumatangkilik. Maraming salamat. Shoutout ko na rin si Boss Jules Villa. No, dahil dito naisipan niyang mag-purchase sa atin ng mga produkto. Ayan, panggamit naman yan sa pagkukondisyon. Salamat sa iyo, Sir Jules. Ayan. At meron pang isa din, no? Na because sa panonood din dito sa ating Pit Cobra Live. Okay? Kasi nakalagay dito yung mga natin, mga kung saan sila bibili. Okay, so this is Rico Brother. Magkita-kita tayo ulit next week. Doc Eric, maraming salamat. No, babalik ulit si Brother Doc next week. Again, wag natin kalimutan na mag-like, share, and comment. No? Nakikilambing ulit ako. Follow and subscribe to our channel. Okay. So, good evening everyone. Ayun na, medyo late na yung gabi. Matutulog na tayo. Pahinga na tayo. Okay. At pagkagising, magdasal lagi. At magpasalamat sa ating poong may tapat. Alright. So, bababay na kami. Kita-kits.